welcome them with open arms. Ang mahalaga lang dito, ang gobyerno siguro natin, mas magkaroon ng clear-cut ideas kung paano nila proteksyonan ang industriya natin na namamatay. Giit pa ni Ogie, isinusulong nila ito hindi lang para sa kanilang sarili but also for the sake of the majority in the music industry. Maraming mga recording companies ang nagsara. Maraming mga concert producers, staff people who have lost their job because sa kahirapan ng industriya. Mabigyan namin sila ulit ng trabaho. Kumbaga win-win situation for everybody. Bukod sa mga concerns ng OPM, isa pa sa pinagkakaabalahan ngayon ni Ogie ay ang pagkakaso sa nalalapit nilang kasal ni Regine Velasquez. At kung ang kanyang soon-to-be wife ay may bonggang gown na for their wedding, si Ogie mukhang di rin magpapahuli sa kanyang isusuot. Ang brother ko kasi yung best man ko, si Tony. So sila ni Randy, inaayos nila. Para gusto nila bongga rin ako. Kasi magiging asawa ko bongga na eh. So gusto nila bongga rin ako. Bonggang-bongga. Major bongga. With all the small details na lumalabas kaugnay sa kanilang kasal, marami ang naniniwalang isa ito sa most expensive weddings na magaganap sa industriya. Pero paglilinaw ni Ogie, nasa practical pa naman kami. Marami kasi ang tumutulong, maraming sumasagot. So sa larangan na yan, mukhang hindi naman magiging expensive. Maraming salamat, Ogie. Doon muna tayo sa OPM. Ako'y para doon sa pangangalaga ng ating gobyerno sa Filipino artist. Ang kultura ay napakahalaga. Kung tama po ang aking memorya, Bianca, alam mo sa France, I think in the 70s, I think it was President Chirac who declared na dapat 70%, halimbawa in the radio stations, you play 70% French music or Pinoy music, and then 30% or 20%, whatever, you can play whatever music you want. So, Kailangan pangalagaan natin talaga ang kulturang Pinoy. Pinupush talaga dapat. That's right. Okay, and bonggang-bongga si Ogie. Maraming salamat. Major bongga. Okay, napila ay nabubog na